Pero you know how good Jesus is? Gaano mang kabigat ang kasalanan mo, patong-patong kasalanan mo, the moment lumapit ka sa Kanya, patatawarin ang lahat ng kasalanan mo. Kung kayo ay hindi maghihiwa-hiwalay, hindi kayo mag-aaway-away, hindi kayo mag-iinggitan, kundi magsasama-sama kayo, anumang mangyari sa inyo, walang makasisira sa inyo. Walang makababali sa inyo. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Lamb of God Adonai, I will praise you till I die. El Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Pinuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan, at inihingi namin ang inyong kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit ay inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng mga pinaghihinaan at nalulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat
ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark chapter 2, verses 1 to 12. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralytic, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus and, after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Now some of the teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier, to say to the paralytic,
your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat, and walk. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I tell you, get up, take your mat, and go home. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. Bumalik si Jesus sa Capernaum pagkalipas ng ilang araw, at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito, sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, I have good news for you. According to Mark chapter 2, verse 5, when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Merong isang lalaki. Nagkakape. Nakaupo, nagkakape, papasok na ng trabaho. Biglang
may naramdaman siyang tumama sa likod ng ulo niya. Binato pala siya ng kutsara ng kanyang misis. Malakas. Di nadura niya yung kaping iniinom niya. Tapos lumingon siya. Tapos sinabi niya sa misis niya, ano ba kasalanan ko sa'yo? Ba't mo ako binato sa ulo? May pinakita sa kanya yung misis niya, kapirasong papel. Ano tong nakita ko to? Ano tong nakita ko sa bulsa mo? Sino tong Jenny na to? Sabi ngayon ni Mister, ano ka ba naman? Hindi mo ba nakita yung pang-grocery natin? Si Jenny, yan yung kabayong tinayaan ko, nanalo tayo. Pangalan ng kabayo yan. Di syempre, nanlambot yung misis. Sorry love ha, nabigla lang kasi ako eh. O, hindi, okay lang yan. Papasok na ako ha. Sa susunod, huwag kang ganyan. Nung umuwi nung gabi, yung mister, di syempre umuwi siya, late na, yung misis, nakapag hapunan na. Kaya, kumakain na lang siyang mag-isa. Nakahanda doon sa mesa nila. Habang kumakain siya nung hapunan mag-isa, biglang pinalo siya ng malakas ng kaldero sa likod ng ulo ng kanyang misis. Ang sakit. Biglang sinabi niya, ano na naman yan? Bakit na naman ako pinalo ng kaldero sa ulo ko? Sabi ng misis niya, yung kabayo mong Jenny, tumawag dito kanina, hinahanap ka. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At tawagin na po natin si Jenny. Este ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal. Wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Praise God. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas. Matanda, bata man matanda, dahil may magkaiba. Pag narinig man ang niyang salita, sasabihin ko ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkay El Shaddai, pagkay El Shaddai, sa pagkay nagbigay. Ano? Siksik hindi ko maapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sino lang ang tunay? Check yun! Happy and prosperous. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal. Wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon.
Taasan yung dalawang kamay. Nandito ba kayo ng Huwebes Santo? Biyernes Santo? Overnight? Ngayon? Puro eme na lang Okay. Find your partner. Find your partner. Unang sasabihin mo sa partner mo, kumusta ka na? Okay, 1 plus 1. Anong sasagot mo? Anong sasagot mo? Thank God I am blessed. Yun lang. Huwag yun ang habaan. Sabi niya, thank God I am blessed. Yun lang. Huwag yun ang habaan. Sabi niya, thank God I am blessed. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Totoo kayong blessed kayo? So, huli, sasalugitin mo, tatanungin mo uli, ano ngayon? 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, taas sa kamay. Taas sa kamay. Sa bilang kong 3, yoyoko kayo ng 3 ulit, walang ingay. Pagkatapos sa pangatlo, opo kayo ng tahimik at tahimik. 1, 2, 3. Alam mo kung kayo nandito sa tinatatyahan ko, matatawa talaga kayo. Ang ganda nyo palang pagmasdan. Pag may aksyon na walang ingay. Gusto nyo pagpalain kayo? Sa totoo lang, di ba sabi ko nung nakarang bago mag-Holy Week ako, pag Martes, bakasyon muna ako. Di ba? Kaya lang, kanilang madaling araw, naalala ko kayo. Naalala ko kayo. So sabi ko, ano kaya, may abutan kaya ako ngayon doon? Siguradong yung nakarating ngayon, talagang espesyal. Amen? Tasa kamay nyo. Una sa lahat kasi, for the first time, tahimik tayong nyumoyo ko, di ba? Pag para tahimik kayo nyumoyo ko, para kayo mamulto. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay, pakinggan natin ang ebanghelyo ng aking nasumpuang kanilang madaling araw. Sa totoo lang, kagabi, hindi ko nakatulog ng dire-diretso Bumalik si Jesus sa Capernaum pagkalipas ng ilang araw at kumalat ang balitang siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
Anong nakikita nyo dito sa tagpong ito? Ha? Nakinig ba kayo? Anong nakikita nyo dito sa tagpong ito? Ha? Kahit nasaan naroon siya ang Panginoong Kristo, nagsisiksikan ang tao. Laging maraming tao. Bakit maraming taong lumalapit sa Panginoon noon? Ha? Bakit? Hindi kasi may bali-balita na lahat na nakalalapit sa Kanya, pag may sakit, gumagaling. Gumagaling. Amen ba? Ngayon, bakit sa El Shaddai nagsisiksikan din ang tao lagi? Ha? Ano ang binabalikan nyo dito? Ha? Gusto nyo malaman? Okay. Ako naman ay nangako lang na sandali lang. Kasi mayroon tayong outreach sa Huwebes. Saan? Sa Huwebes? Sa Batangas. Sino sasama sa Batangas? Talaga? Okay. Habang ako'y nakikinig sa Ebanghelyo, kasi pinakikinggan ko doon sa aking monitor. Maganda palang panoorin sa monitor kapag yung Ebanghelyo ay ipinakikita. Nababasa nyo dyan. Habang binabasa niya, tinitingnan, mas maganda pala kasi ikaw ang magbabasa mismo. Habang binabasa ni Brother Rene kanina, yung tagpong ito na hindi ko nakita kagabi, may pinakita sa akin ng Panginoon. Ano sa tingin nyo ang number 1 na problema ng tao ngayon? Na tanging ang Diyos lamang ang makalulunas. Ha? Kahirapan? Ano? Ha? Kasalanan? Laganap ang kasalanan ngayon. No? Ka-overnight lang. Nagpuyat pa. Pero kinabukasan, naghiwalay na. Hallelujah. Kakukumpisa lang. Pero mo sabi sa akin ng mga pare, tuwan-tuwa sila, sabi niya, Brother Mike, ano bang ginagawa sa mga tao ko? Bakit? Alain niya, yung mga nag-umpisa sa amin, 85 na. 86, 86, 85. Pag tinatanong namin, kailan yung huling kumpisal nila, first confession lang pala yon. Hallelujah, ano? Kako, para kayo si Brother Mike. Meron yan, ano? First confession. Ang tanong, bakit na niya na nakuha mo mga umpisa lang ngayon? Kasi niya sinabi ni Brother Mike. Hallelujah. Kung anong sabihin ko pala, gagawin din, ano? Hindi sa sinabi yun kasi gustong gumaling. Gustong gumaling. Ang taong may sakit, kahit anong pagawa mo para gumaling lang. Totoo, hindi? Sabalit, may pinakita sa akin ng Panginoon na gusto kong makita nyo ngayong gabi. At kayo lahat na nakarating ngayon, kahit kusang loob kayong dumating dito o kaya may nag-akay sa inyo, lalo na pa yung na may nag-akay, no? Ano man ang kasalanan yung nagawa, binobora ng Panginoon ngayon. Iyan palang unang biyaya ng isang taong lumalapit sa Diyos, sa Panginoong Kristo. Kaano mang karami, sapagkat iyan ang pangunahing karamdaman ng tao. At kasalanan ang number 1 na ugat ng lahat ng karamdaman physical, emotional, at spiritual ng tao.
Lahat kasi paulit-ulit na nagkakasala. Araw-araw. Sabi naman sa Kristo sa isang bahagi ng kasulatan, ang kasalanan ay hindi mawawala dito sa balat ng lupa. Ngunit napakabigat ang parusa ng pagbubuhatan noon. Kasi kung walang pinagbuhatan, walang magkakasala. Yung kwento ni Brother Rene, di ba? No? Akala mo kung makakalusot na siya. Una muna ay, ang batok sa kanya? Kutsara. Pangalawa, kaldero na. Mabuti hindi siya binuhusan ng kumukulong tubig, Hallelujah. May kasabihan sa Biblia, nakalimutan ko lang kung saan doon. It says, you can be sure that your sins will find you out. Walang kasalanang naililihim. Sapagkat mailihim mo man yan sa kasamahan mo o sa kapwa mo, ang Diyos ay walang nalilihim sa Kanya. Walang nalilihim sa Kanya. Kaya anong sinabi ng Panginoong Kristo doon sa paralitiko? Dalawang bagay ang bibigong tandaan nyo na mahalaga ngayon. Una, pangunahing problema ng tao ay yung paano siya makalalaya sa kanyang kasalanan. At ang ugat ng karamihang karamdaman ay kasalanan. Okay? Pangalawa ay ganito. Ay sinabi doon, nang makita ni Jesus kung gaano kadakila ang kanilang pananalig, sinabi niya doon sa may sakit na paralitiko, anak, pinatatawag ka ng kasalanan mo. Hindi niya sinabing, anak, pinagagaling na kita. Sapagkat lumpo yun eh. Pero ang intention lang naman nagdala doon ay pagalingin sa kanyang karamdaman. Pero tingnan niyo ang Panginoon. Alam niya kung ano ang dapat niyang ibigay para matanggap ng taong ito yung kanyang kailangan. So ang ugat ng kanyang karamdaman ng pagkalumpo, maraming tao ngayon na lumpo, naglalakad pero lumpo. Lumpo sapagkat hindi niya magawa yung dapat niyang gawin. Ngayon, itong mamang ito talagang physically lumpo. No way na makalapit siya sa Panginoong Hesukristo. Ang pananalig pala ay maaring ipakita natin. Nang makita ng Panginoong Kristo ang kanilang pananalig, kaninong pananalig? Sa lumpo? Wala pang pananalig yung lumpo. Wala pa. Ang nakita ng Panginoong Kristo ang pananalig ay yung pananalig ng 4 kataong nagdala sa lumpo. Nagdala. At hindi lang basta dinala nila doon sa labas ng bahay kung saan nakapila ng mga tao. Ginawa nilang paraan na talagang mailapit sa harapan ng Panginoong Kristo. At anong ginawa nila? Inakyat yung bubungan. Ang bubungan sa Israel, bato, tisa. So, binutas nila. At tama-tama doon sa harap ng Panginoon nila na ibaba yung may sakit. So, dalawang bagay, ibig kong tandaan nyo. Una, pag ikaw may sakit, una dapat na gagawin pala natin para tayo talagang tuluyang sumakit, we must go to confession. Sapagkat wala na sa physical ang Panginoong Kristo eh. Nag-iwan siya ng kinatawan, yung kanyang mga alagad, para lapitan ng mga taong nagkakasala at nagkakasakit. Una muna San Pedro at yung ibang apostol. After that, nagkaroon po ng succession kay Peter,
Sinong successor kay Peter? Ang Santo Papa natin ngayon. So many of them already have succeeded. Then yung mga pari, mga obispo, ang gumaganap na mga successor ng mga apostol. Sila po ay binigyan ng kapangyarihan ayon sa Ebanghelyo na sinulat ni Juan, binibigyan sila ng kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan ng mga taong lumalapit sa kanila. Kaya mayroon tayong Sacrament of Confession sa ating iglesia. That's the beauty of the Catholic Church, Catholic faith, because mayroon po tayong mayroon pamarana sinusunod para yung Kristong hindi nakikita ng tao ay makita doon sa mga taong binigyan ng kapangyarihan. Kahit ang pare niyan ay naninigarilyo, kahit ang pare niyan ay may tinatago, no? Kapag nakasutana na yan at saka nandun yan sa kumpisalan, ang nilalapitan mo ay hindi lang yung pare, kundi si Kristo Jesus nating Panginoon. Amen? Kaya, yung lumpo, hindi man nangumpisal, subalit yung ginawa ng apat, ang ikrinedit doon sa lumpo. See? Ngayon, bakit? Alam niyo sa totoo lang, kinaniniwalang mas malaki yung gantimpalang tinanggap noong apat na taong nagdala doon sa lumpo kaysa doon sa lumpo. Nasundan niyo ba yon? I believe that those four whose faith shone that day, ang kanilang pananalig ay sumikat nung araw na yon sa harapan ng Diyos sapagkat ipakita nila sa Panginoon. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, yung kanilang pagod ay ginantihan. Bakit? Sinabi doon sa lumpo, pinatatawad ang kasalanan. At ako yun, ninumalang, kasama yung mga kasalanan ng mga apat na taong nagdala doon sa lumpo. Amen? Ay, siyempre, yung mga Pariseo, yung mga maalam, no, sabi nila, bulong-bulungan sila, sino ba itong taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yung ginagawa niyang yan, sapagkat tanging Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan. Which is true. Ang hindi nila alam, si Jesus ay totoong Diyos. Siya ang Diyos na nagpapatawad at nagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman. Amen? So, those are the important things in that earlier verses from verse 1 to verse 5. Then, nung nagbubulong-bulungan na yung mga kontrapelo, no, matatalino, for example, ako hindi kakamali na tuwing ako may magsasalita, may nagsasalita rin, may bumubulong din. May nagkwento na sa akin yan diyan sa ating gawain, pag sa labas, no, marami diyan. Kung anong sinasabi ko daw, kinukontra. Sinasabi doon sa katabi niya, kabaliktaran yan. Kabaliktaran yan. No? So, ano sa tingin mo? Pinagpapala yun? Hindi. Dalawa pa ang kasalanan noon. Sapagkat yung kanyang binubulungan, nagkakasala dahil sa kanya. Amen? Ngayon, after this, pinakikita sa atin ng Panginoon Jesucristo ngayon na kung may pananampalataya ka, lahat sa paligid ng bahay mo, na hindi na pumapasok sa simbahan, nalig sa Diyos, o dili kaya hindi na makabangon sa higaan, dalhin mo dito. Maghanap ka ng makakatulong mo. No? Madala nyo lang sa paanan ng Panginoon Kristo ang isang taong
hindi kumikilala sa Diyos. Matigas ang ulo eh. Pag matigas ang ulo at saka ayaw sumama sa inyo, panalangin mo, malumpo. Panalangin mo, malumpo. Yan yung kinukwento ko nung Sabado sa inyo. Sabado ba yun? On Easter Sunday. Na lumapit sa akin. Na problema siya sa asawa niya. Ang problema na ngayon, ay talagang nalumpo yung asawa niya. So, hindi na makaalis ng bahay. Sa kasisilos niya, dahil doon sa babaeng nakasosyo ng mister niya sa negosyo, dinasal niya. Malumpo sana itong asawa kong ito. Para hindi na makasama niya sa babaeng yan. Alain, nalumpo nga. Hallelujah. So, kaya hindi na maalis ng bahay. Kako, anong problema mo ngayon? Answered prayer ka naman. Kaya brother Mike, sabi niya, ay problema ko niya sapagkat ayaw kong paalisin ng bahay. Kako, bakit? Ay wala daw mag-aalaga sa kanya. Ay kako, hiningi mo sa Diyos yun eh. Di ba? Nung may negosyo ka, hindi maalagaan yung mister mo, kaya ngayon, answered prayer ka. Para ngayon, maalagaan mo na siya. Hindi ko alam, nung gabi pa lang yun, kasama dito. Kasama doon sa gawain natin. Katabi niya. Habang nagkukwento, sabi ng mister niya, sinumbong mo ko kay Brother Mike. Sabi niya, dapat lang. Sabi niya, kaya lang sabi niya, salamat sa Diyos sapagkat talagang ngayon, mahal na kita. Hallelujah. Okay. Nasa kamay nyo. At alam mo sinabi sa kanya ng mister niya, totoo, mahal mo na ako. Oo, mahal na kita. Buhatin mo ko, ha? Hallelujah. Ay, sir, itutulak ko na lang niya ang wheelchair mo. Hindi, sabi niya, buhatin mo ako. Hallelujah. O, tingnan nyo ng haman, ano? Kaya kayo naniniwalang, kayon lahat na nakarating ngayon, sa susunod na Martes, may bubuhatin. May bubuhatin kayo. Hindi ba? Hindi. So, hindi pero ito. Alam nyo na ako'y mararamdaman ko ang biyaya na Diyos sa akin, hindi po ko mapakali na hindi ko ikwento sa iba. Hindi ko mapakali na wala akong maakay sa paanan ng Panginoon. Yung aking makasamaan sa sugalan, ang una kong inakay. Dati hindi ako maakay-akay. Hanggang sa ako'y nagkukwento sa radyo. Kanina mayroon kong panauhin. British. British. Puti. Matangkad. Yung asawa ng Pilipina, maitim. sabi ko, kwento no sa harapan ko, umiiyak ako, ano problema mo? Hindi niyo problema, Brother Mike. Umuwi niya ka na may mag-asawa, kako asawa mo yan? Kako asawa ko niya yan, sabi niya. Kakati umuwi kami kasi siya mismo ang nagpilit na babakasyon dito sa Pilipinas kasi gusto kanyang makita. Kako, bakit naman? Sapagkat dahil daw sa mga panalangin mo sa radyo, gumaling siya sa cancer na prostate. Yun. Hallelujah. Ang sabi ko sa kanya, paano mo naman natagpuan yan? Hallelujah. Alam, kwento siya ng kwento sa akin. Ako bilib talaga sa kanya. May pinakita sa akin, 2 anak. Sa kanino, anak kako yan. Sa kanya, kahindihan niya ito. Anak ko tulong sa una kong asawa. Kako, pangalawang asawa yan? Kako, sino naman kako yung asawa mo? Una, Amerikano. Hallelujah. Amerikano yung unang asawa niya. Kako, ilang taon ka naman sa loob-loob ko? Sabi ko, hindi ko naman masabi sa itsura mong yan. Hindi ko sinabi yun, ha? Sa isip-isip ko lang,
Sorry, Lord. Sorry, Lord. Oh, kaya, may pag-asa pa kayong lahat. Kaya sinuturo sa Juan, magpag-asa pa yan. Hallelujah. Sabi ko talaga, nakapag-asawa ka ng Amerikano? Oo. Kako, paano mo nasumpungan yun? Dahil sa nanay ko. Oh. Kala ko ilang taong kakakong mapakasal doon sa Amerikano? 21 years old. Ilan naman kako yung Amerikano? 61. Hallelujah. Kako, teka ko, 21 ka 61 siya. Nagkaanak pa kayo ng dalawa? Oo, sabi niya. Ito. Ha? Pinakita sa akin yung anak. Akala ko mukhang Amerikano. Kamukha niya. Pagkatapos noon, sana wala sila dito, ano. Humingi pa na appointment. Nung isang araw pa humingi na appointment yun, tumawag sa telepono. Sabi ni Carol, Sir, mayroon po dyan galing pa sa London. Umuwi lang dito para gusto ka lang makita ng puti. Kako, alin puti? Yung babae o lalaki? Akala ko babae yung puti. Ayun pala, Pilipina yung ano. So anyway, kinaharap ko sila kanina. Ayun. Akako, paano kayo nagsumpo, nagkatagpo? Kasi niya umuwi niya sa Amerika yung ano ko, yung mister ko. Dala yung aming anak. Ako iniwan. Sabi niya, Kako, bakit ka nagpaiwan? Hindi ko maintindihan, ba't ako iniwan? O ngayon, ano nangyari? Pagdating sa Amerika, namatay. Matay yung asawa niya. Nabiyuda siya. Nabiyuda siya ngayon. Anong ginawa ng biyuda ka? Punta ko sa London. Pagdating sa London, sa prayer meeting ng Elisaday, nasilip siya nung mama. Oo. Antang-kantagkat pa naman. Siya hanggang dito lang. Chismoso talaga si Brady Macan. Pero alam mo, sabi niya, Brother Mike, mula nang masumpungan niya ako at saka yung ang broadcast dito sa DWXI, nanalangin siya, sumabay siya sa panalangin, at lahat na kanyang panalangin, tinugon ng Panginoon. Pagkatapos, inalok siyang magpakasal. Kako, ilang taon na yan? Sabi niya, 65. Hallelujah. Mabait naman. Mabait naman kasi kwento siya ng kwento sa, siyempre, Tagalog. Nanonood lang naman, nakikinig lang naman. Malay mo kung nakakaintindi ng Tagalog yun, ano? Kaya ako hindi sumasagot, eh. Nakikinig lang ko, baka nakakaintindi ng Tagalog yun, ano? Anyway, sabi naman nung sister natin, sweetheart, ikaw naman, you tell your story. You share your miracles to Brother Mike. Ayan. So, nag-share siya sa akin. You see how good God is, ha? Baliwa pa lang edad. No? Age doesn't matter. When you fall in love, ang sabi ko sa kanya, do you love her? Sabi niya, very much. Sabi ko naman sa babae, do you love him? So much. Sabi ko, how much? How much? Sabi ng babae, alin, Brother Mike, yung ikapo? Okay talaga. Sabi niya, hindi mo na kailangang itanong Brother Mike sapagkat talagang mula na masumpungan ako niya, nag-iika po yan. So, may binigay sa akin, sobre, makapal. Sabi niya, ito ikapo, this is my tithes.
Dalawang sobre pa naman. Yung isa naman, walang sulat. Kako, what is this? Sabi, that's my love offering to you. Hallelujah, no? Mas makapal yung love offering. Kano sa tithes. Hallelujah. Kako, you love me? Sabi naman ng puti, very much. Yung pala, organista siya sa simbahan. Yung nasa Princeton sila, malayo sila sa London. Sabi na, Brother Mike will be staying for 11 weeks. No? Then we'll go back to England. Is it okay for you to start El Shaddai in our place? Kako, how many hours from London? Sabi niya, 2 hours. By car. 2 hours? Nakikinig mo taga London? No? 25 years nila sa November. Kaya lang nagbumbahan na naman sa Europe. Bumbahan naman sa Europe. Sabi si Sister Belen, huwag kang pupuntang Europe. Hindi tayo pupunta sa Europe ngayon taon. Kasi bumbahan ng bumbahan. Doon kami. Sa Roma, nagbumbahan din doon sa France. Yung mga ISIS. ISIS. Sabi niya ISIS. Hallelujah. That's why, ang problema ang pangunahing ng tao talaga kasalanan. From the beginning of time, ang ugat ng lahat ng problema natin ay kasalanan. Kasalanan. Alam niyo kung magkano ang halaga ng kasalanan? You know how much is the cost of sin? It's not equivalent to ikapo. It's not equivalent to 1,000 pounds. The equivalent of our sin is the life of the Lord Jesus Christ. Buhay at dugo ni Jesus ang kapalit ng ating mga kasalanan. Pero you know how good Jesus is? Gaano mang kabigat ang kasalanan mo, patong-patong kasalanan mo, the moment lumapit ka sa Kanya, patatawarin ang lahat ng kasalanan mo. Kahit na hindi ka lumapit, inilapit ka lang ng mga taong nakaranas na lay ng kagandahang loob ng Diyos. You see, faith can shine pala. Nakita ng Panginoon, nang makita ni Jesus, when Jesus saw their faith, na ipapakita sa anong paraan maipapakita natin ang ating pananalig. By the way, sa Gusto yung malaman? Sa pamagitan ng pagkakaisa. Sa pamagitan ng pagkakaisa. Nagkaisa ang apat na ito, nakatao, di sinabi kong sino-sino yon, no? Nagkaisa na maggumawa ng isang mabuting bagay sa isang taong nangangailangan ng tulong. So binuhat nila yung lumpo, maaring malayo ang pinanggalingan noon, hindi sila tumigil hanggat hindi nila na ihaharap sa Panginoon. Dalawa sa Bibliang nasumpungan ko, na nakipagsiksikan para lang makalapit kay Jesus. Ano yon? Yung babaeng dinudugo. So, pwede tayong lumapit sa Panginoon Kristo by ourselves. Nakikita ng Panginoon yan. By the time we decide to come to Him, right away, alam na ni Jesus ang gagawin sa atin. Now, but there are some people na kahit na pukpukin mo ng pukpukin sa radyo at television, na lumapit, sasabihin sa iyo, ang layo naman yan, Brother Mike. Pero nakikinig mo ako dito sa bahay. Iba kasi yung nakikinig sa bahay, at saka yung sumama-sama dito, di ba? Totoo hindi. Sapagkat mas malaki ang biyaya nung
humakbang ng maraming hakbang para makalapit sa Panginoong Kristo. Amen? Kaya sabi sa akin ni Father Sunny, one day, alam mo, Brother Mike, sabi niya, yung galing ko sa Israel, lahat na kwento ng mga tao nang doon, bukang bibig ang Brother Mike. Dahil niya sa kay Brother Mike niyan, nandito ako. Dahil sa kay Brother Mike niyan, dito ako. O ngayon, ngayon, Father, ibig sabihin nun, sabi ni Father, ang dami mo ng regalo sa Diyos. Ang dami mo ng deposito sa Diyos. Ang deposito yan, araw-araw wini-withdraw ko. Bakit? Isinasabog ko sa tao. Amen? Tuwing ako po magkukwento sa inyo, ako'y naniniwalang yung nakikinig, may nasasalo. May napupulot. Yung bingi, nakakarinig. Yung bulag, nakatitig sa akin. Amen ba? Kaya dito sa El Shaddai, walang umuuwing nakasimangot. Pag may umuwi nakasimangot, natulog yan. Hindi nakinig yan. Amen ba? Okay, turuan ko po kayo. Sabihin mo, masaganang biyaya. Araw-araw ang Diyos may laang masaganang biyaya. Nag-iimbita pa nga ang Diyos eh. Basahin niyo Biblia. Pagpagod ka na, sasabihin, hali kayo. Kayong mga napapagod na sa buhay. Kayong hirap na. Kayong mga lumpo na. Kayong mga bulag na. Lapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Pag lumapit ka, hindi pa kayo nakakaroon ka ng kapahingahan? Yung hindi lumalapit, anong binibigay? RIP. Rest in peace. Rest in peace. Amen ba? Sabi nyo, masaganang biyaya. Ay, nasumpungan po ko sa Biblia. Yung una mga Kristiyano, it's found in Acts chapter 2, verses 42 to 47. Pag binasa nyo sa English yon, mayroon kayo masusumpungan, I think it's 4 or 5 times na binanggit na salita. The word is together. Together again. Together. Basahin nyo sa Acts chapter 2. Hanapin natin yun Acts chapter 2, verses 42 to 47. Ito ang susi ng masaganang biyaya na kalaan sa mga taong may pananampalataya. The fellowship of believers. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. In the Lord added to their number daily those who were being saved. 3 times. Always together. Always together. So, para maranasan nyo yun, kaya tawag sa atin, prayer partner. Prayer partner. Para lagi kang may kasama sa paglapit sa Panginoon, everywhere, kailangan marami kang prayer partner. Amen?
Hindi necessarily na magkasama kayo physically. For example, ako pag nanalangin sa umaga, simple po ang aking panalangin. Siyempre, uunahin ko yung aking sarili. Makasalanan ba yun? Makasarili ba yun? Hindi. Hindi. Kailangan sarili mo muna. Hihingi mo sa Diyos na ikaw ay pagpalain. Sapagkat kung di ka pagpapalain, paano ka magpapala sa iba? Amen? Pagkatapos, yung mga anak ko, mga apo ko, huli yung misis ko. Bakit haba ako nagdarasal, humihilik pa eh. Humihilik pa, sarap matulog niyan eh. Then pagkatapos sa huli, ito ang sinasabi ko, and my brothers whom you have called in this ministry and have scattered all over the world. Amen. You want your chapters or prayer groups and cell groups to increase in numbers daily? Always be together in prayer. They devoted themselves together to the teaching of the apostles, which is the Word of God. Kagaya mga tinuturo ko sa inyo. Iyan ang pinag-uusapan nila dahil araw-araw. Ano ba yung mahalagang turo ng Huwebes Santo? Unawa at gawa. Biyernes Santo, masaganang pagpapala na hindi natin pinaghirapan. Noong araw ng muling pagkabuhay, oras na ng katotohanan. Kaya yung mga tatao naghahanap ng katotohanan mulang Huwebes, Biyernes, noong linggo ng madaling araw na yon, ng muling pagkabuhay ni Jesus, nakasumpong ng katotohanan. Amen? Ano ang katotohanan natatandaan nyo doon? Ano? Totoong ano? Well, totoong nabuhay si Jesus. Marami nakakita sa Kanya. Amen ba? Ano pa isang totoo? Walang sinabi si Jesus na hindi nagkatotoo. Lahat na sinabi ni Jesus ay totoo. Amen? Kaya lahat nagpuyat ng araw na yon, ng gabing yon, at inabot ng umaga at hindi nagmamadaling umuwi hanggang sa nag-finally, pinagpala yun. Siguradong pinagpala yun. Amen ba? Yan ang totoo sapagkat ang Diyos walang ginagawa araw-araw kundi magpala. Lalo na yung sinabi ni Jesus kay Tomas, no? Mapalad, naniniwala ka sapagkat nakita mo ko at nahipo. Mapalad ang mga taong nandoon sa ambel. Dapat hindi ako nahipo at nakita noon, pero naniniwala silang kasama ko sila. Amen? Okay? So, yung apat katao sa Ebanghilyong ito, maaring hindi magkakasama sa bahay yun. Maaring isang pinanggalingan na lugar, pero nagkaisa sila ayon sa kanilang pananalig na buhatin yung mamang yun at dalhin doon sa harapan ni Jesus. At hindi lang yun. Bakit kitang-kita ni Jesus yung kanilang pananalig? Malaking halaga yung pagbutas ng bubong. Ano sa tingin nyo? Sinisingil na may-ari yun? Siningil yun. Pero handa silang bayaran ang lahat na gastos, mailapit lang isang tao makasalanan kay Jesus. Mailapat lamang isang makasalanan kay Jesus. Amen ba? Okay. Ano ang biyaya ng pagkakaisa? Anong pangunahing biyaya ng pagkakaisa? For example sa atin, kaya ko po tinatalakayan tungkol sa pagkakaisa, unity. Pagkakaisa. Sapagkat may isang mayaman. Ako naman kukwento. May isang mayaman. Tinawag niya yung kanyang mga anak, 11. Binigyan niya ng tig-isang pirasong
walis tingting. Yung tingting lang, hindi walis. Tig-isa sila. Pagkatapos, sabi niya, baliin nyo. Balani nila. Agad-agad na baliin nila. Okay? Pagkatapos, kinuha nung tatay nila yung 12 tingting na nakabigkis. Nakabigkis. Baliin nyo. Hindi nila basta mabali. Sinubukan lahat. Mula doon sa pinakamahina at sa pinamakalakas. Sabi niya, mayroon ba kayo natutuhan dyan? Walang makasagot. Oo. Sabi niya, kung kayo ay hindi maghihiwa-hiwalay, hindi kayo mag-aaway-away, hindi kayo mag-iinggitan, kundi magsasama-sama kayo, anumang mangyari sa inyo, walang makasisira sa inyo. Walang makababali sa inyo. Amen. Maliit man tayo, sa paningin ng mundo, marami tayo. Marami tayo. Pag nagkanya-kanya tayo, madali tayong linlangin ng mundo. Madali tayong mahikayat ng pangako, ng kung sinong pangako, nangangako, hindi naman tinutupad. Pero kung nagkakaisa tayo, hindi basta-basta mangangako sa atin ang isang politiko. Bakit? Kaya nating singilin yan. Amen ba? Paano gagawin natin? Pag hindi gumagawa ng mabuti, labas tayo lahat. Punta tayo sa Mindula. Diba? Diba? Sabi natin, kami ang bumuto sa'yo, tanggal ka na dyan. Diba? Eh, kung paradahan natin 1 milyon yan. Di magtatrabaho ng tama. Pero kanya-kanya tayo, naku, maniwala kayo. Hindi tayo papansinin. Amen ba? Tingnan nyo, 4 lang sila, pero pansin na pansin ang Panginoon. Pangitang-pangita yung kanilang ginawa. Kaya nasamang na yun sa Biblia. Sa tuwing ito'y mababanggit ang tagpong ito, ako'y naniniwalang ang 4 na yon ay umaawit doon sa paraiso. Nasumpungan niya ng paraiso? Ay, hindi ko nagbabasa ng Biblia. Ano? Asaan ang paraiso? Saan bin? Sinong gusto makakita ng paraiso? Punta kayo dyan sa kabila. Diyan sa Paradise Ballroom. Habang nagpiprint ako dito, nagsasaya naman si Sister Belen. Ayun, exercise niya. Kaya ako nag-decide na maggawain, Martes, kahit may gawain naman sa kinabukasan doon sa Lipa, kasi, anong gagawin ko? Ang sayaw niya hanggang 10:00. Hallelujah. Kaya naman dito, nagkakasiyahan kayo dito. Nanonood lang ko doon sa aking monitor. Sabi ko, Lord, lumabas na tayo. Makikisama akong magsaya dyan sa mga taong yan. Amen ba? Hallelujah. Noong unang panahon, ang mga unang manampalataya, napakalakas. Sabi doon sa isang talata, doon sa Acts 2:42, in following, and the apostles performed so many miracles. Dahil yung mga taong kasamahan niya, nagkakaisa sa pagkain, no? Nagkakaisang manalangin, nagkakaisa silang magbuhat ng silya, basta nagkakaisa sa lahat. Pati siguro sa mga asawa, nagkakaisa sila. Oo, nagkakaisa rin yung mga asawa nila. Ano akalain nyo? Kayo talaga. Sino gusto magkasawa? Ng Amerikano. Amerikano. O kaya ng British. Hallelujah. Bakit? Ang isa pang biyaya ng pagkakaisa, tingnan ko nga mahulaan nyo. Iyan ang popular dito sa gawain ito. Pag ito ginamit nila at prinaktis nila,
wala siyang hihingin na ibibigay ng Diyos. Ano yon? Ang kapangyarihan ng 1 plus 1 equals 3. Amen. One plus one equals three. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Kasama natin ang Diyos. Simple lang. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa Kanyang salita na kung saan dalawa o tato'y nagkakaisa. Sa Kanyang ngalan si El Shaddai ay laging kasama. 1 plus 1 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Manalig ka at ang buhay mo'y pagpapalagi. Makakamit mo ang lahat ng iyong hinihingin. Pagsubok man darating sa aming buhay. Huwag mag-alala, si El Shaddai ay laging karamay. 1 plus 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabi niyo, pagkakaisa. Sa kamay niyo. Saan man ay dalawa na nagkakaisa sa paghingi nila at paglapit sa Diyos, wala silang hihingin na hindi bibigay ng Panginoon. Yan ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Sa kamay niyo, sa kamay niyo. Sa May 29, silver anniversary ng LA for the US and Canada. Katatawag lang sa akin ni May Hartberg, yung in charge doon. Sabi niya, Brother Mike, papayag ho po kayo. Ano yun, kasi wala siyang ginagawa doon sa akin hinihingi ng approval. Ano yun? Yung po council, sinabi sa akin, sasagutin daw nila ang hotel accommodation ng lahat na pupunta sa Amerika. Ano, ulitin mo nga. Sasagutin namin yung lahat na hotel accommodation ng lahat na pupunta dito sa Amerika sa Silver Jubilee ng El Shaddai sa LA. Saan kayo kukuha ng pera? Sabi sa akin, Brother Mike, hindi pera ang hiningi namin sa iyo. Ang hiningi namin sa iyo, approval. Ang tanong ko, saan nga kayo kukuha ng pera? Sabi niya, Brother Mike, ikaw naman. Ang mga taga-Amerikang taga-El Shaddai, mayayaman. Amen. Sabi ko, sige kako, i-announce ko yan. Sinong puputang gustong Amerika? Hotel lang libre, Yung pamasahe sa inyo yon. Yung visa sa inyo yon. Pero kung may pananalig kayo, makakakuha kayo ng visa. Mayroon mamamasahe sa inyo. Amen? Sa isang kondisyon, tuwing Sabado o kaya Martes, bubuhatin yung kapitbahay nyo.
Tulad ng 4 dito sa ating ebanghelyo. Para pakita nyo sa Panginoon na may pananampalataya kayo. Amen. Pag nagawa nyo yun, tsak yun. Wala kayong hihingin na hindi siya ibibigay ng Panginoon. Kaya mo itong ating mga graduates sa College of Divine Wisdom ng mga dalagita. Kung ako sa kanila, magpapasport na ako. Alam bakit? Bibigyan ko sila ng mga Amerikano. Marami naghahanap doon, mga 65 years old. Diba? Okay, tas sa ating mga prayer request nyo. Yung agua abilina bottled water, your passports, your handbags, your wallets, etc. Hindi birito. Make it a point, may tatargeting kayong isa sa inyong paligid. Isang taong di malaman ang gagawin. Isang taong walang Diyos. Isang taong wala nang Diyos kundi yung kanyang yaman. Dalhin nyo dito. Sabi mo sa kanya, lalo kang yayaman sa El Shaddai. Sasabihin ng mayaman, pinayayaman niyo si Brother Mike nyo lang. Di ka sabihin mo, kami ang pinayayaman ni Brother Mike. Di ba mayayaman na kayo? Okay, sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na ngayon ay aming higit na naunawaan. Ang aming pananampalataya ay higit nasisikat, lalakas sa sandaling ito ay aming ginamit upang ang mga taong hindi pa kilala ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay at kaalaman ay Kanya ring makilala sa pamagitan namin. Kaya naman, Panginoong Hesus, tulungan mo kami na may sagawa namin ang aming naunawaan ngayon. Nang sa gayon, kami naman, tulad nung unang manampalataya, ay mag-ani ng masaganang pagpapala araw-araw. Amen? Okay, babaan niyo mga hawak kamay. And find your partner. Find your partner. Ngayon, sasabihin mo sa partner mo, ngayon, alam mo na. 1 plus 1. Anong sasabihin mo sa pangalawa? Anong alam mo na? Anong alam mo na? Sasabihin mo ito, pinatawad ka na ng kasalanan mo. Sapagat lumapit ka sa Panginoong Kristo ngayon, pinatatawad na kayo ng iyong mga kasalanan. Amen? 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Ngayong alam nyo nang pinatawad kayo ng mga kasalanan nyo, anong dapat nyong gawin? Yun ang sasabihin mo sa kanya, mag-akay ka ng bago, sama mo sa Sabado. O kayo nakikinig yan sa inyong tahanan, ganyan din gawin nyo. Kung wala kang partner, pader. I-partner mo. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Tasa kamay, tasa kamay. Okay. Ito ang isasagaw nyo. Sisigaw nyo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na ako. Malinis na ako. Magaling pa. Magaling pa. Ulitin nyo nga. Salamat sa Diyos. Malinis na ako at magaling pa.
sa Diyos, malinis Thank na ako, God. magaling pa. Makita-kita tayo sa Lipa City. Buhay, hayaang yumamang buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod nating buhay. Hayaang yumamang buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod nating buhay. Sa midro na Tangkilikin buhay.